Sa battle rap, hindi maiwasan na magkaroon ng controversial decisions. Gawa nga na subjective ito. Sa mga dikit na battles ay sa preference na lang din ng mga hurado nagkakatalo, kaya conflict of opinion din minsan ang nangyayari. At dahil 5 o 7 lang ang mga hurado sa isang battle, ay may tendency na hindi rin talaga ganun na justify yung decision sa mata ng mga nanonood. Kasi syempre, pag na-upload ang battle ay milyong fans din ang mga huhusga, diba? Dito na nga pumapasok yung term na luto. Kapag hindi nga sang-ayon yung majority of fans sa naging hatol ng 5 hurado. Pero ito, establish muna natin yung parameters ng salitang luto sa battle rap. First of all, ang luto ay hindi galing sa liga mismo. Yung tipong fix yung result ng battle bago pa magsimula. 100% sure akong walang ganong sistema sa flip top. Parang yung luto yung ginagamit na lang na term sa mga tingin ng tao na misjudge na battles. Pangalawa ay yung live factor. Sobrang layo ng live experience kesa sa pag nanonood ka ng replay. Sa YouTube, hindi mo mararamdaman yung mismong aura ng mga MCs, yung mismong impact ng bara, yung energy ng crowd, pati yung overall performance aspect ng battle rap. Ito din yung unfair minsan, no? Kasi may tendency talaga na ma-outweigh ng sulat alone yung overall live performance pag sa replay mo lang siya huhusgahan. Example yung battle ni Pistolero at Plaridel, na madami nga nagsasabi na luto daw yung battle. Sobrang ganda ng sulat ni Plaridel dito, no doubt, pero nalamon siya nung commanding presence ni Pistolero nung live at yun nga yung mahirap i-gauge pag sa YouTube mo lang siya pinapanood. Kaya ayun, sana i-factor out din natin to. Ito, pangatlo ay yung pag-overuse ng term na luto. Kasi matik pag dikit yung battle, may mababasa ka laging gantong comment na sobrang nakaka-off din minsan kasi nawawala yung essence nga nung dikdikan na battle. Pansin ko sa mga gantong tipo ng battle ay hindi na nabibigyang value kung gaano kalakas yung laban mismo kasi nagfo-focus yung attention ng mga fans dun sa frustration nila sa judges. Kaya sana separate din natin yung ganong mindset at mas enjoyin na lang natin yung battle. Ayun, with all that being said, yung content natin ngayon ay yung mga battles na nabansagang luto ng mga fans at tignan natin kung sino ang panalo sa replay. Kasi 'di ba, may mga MCs na gumagawa ng mga reaction videos kaya naisip kong itali yung votes nila sa replay para makita nga natin yung kaibahan dun sa naging actual result. Di porke Taglish banat mo, malayo ating pagitan. Di porke spoken ng dollar ka, lalamang ka sa palitan. Porke champion, nasa tuktok, bawal ka nang masapawan. Tingin ko sa'yo, taga-bundok, manalo sa akin, Himalayan! Unpredictable galawan mo, kaso aking laser focus ay on-site, malahok ay. Yung mga suntok ay di mapupursi kahit ng four-eyed. It's a long night, di ka man makatikim ng kaliwa, it's alright, dikit-dikit ang punch! Ito, unahin na natin yung Emzite versus Creeply kasi hanggang ngayon nagkalat pa rin to sa comment section. Sayang yung posible sanang aftermath ng battle na to kasi parang natabunan na ng mga hate comments kung gaano kalakas yung battle nila. Ito yung downside minsan sa mga misjudged battles. Like dito, 'di ba, na na-channel yung hate ng mga tao kay Emzite na in the first place hindi naman niya kasalanan na ganun yung naging hatol. Imagine nyo if si Creeply talaga yung nanalo dito. Siguro hindi na ganun kadami ang haters ni Emzite. Nakuha na ni Creeply yung signature win sa flip top career niya at yung headline na dito ay kung gaano naging classic yung battle. Ayun, nakakapanghinayang lang din. Dito sa battle na to para sa akin lumamang si Creeply pagdating sa overall performance. Walang round na lumaylay siya, natapatan niya yung rebuttal ni Emzite at mas naging balanse yung pinakita niya sa jokes and bars. Yun yung naging klarong lamang niya para sa akin. Meron 5 MCs ang nag-react sa battle na to and tignan natin yung naging hatol nila dito sa replay. Ito yung style clash na sinasabi. Pareho sila magaling. Panalo mga tao rito pero para sa akin round 3 Emzite, round 2 at round 3 Emzite. So round 1, round 3 Creeply, round 2 tabla. Tabla yung ako tingin ko round 1 Creeply, round 2 tabla. Round 3 hirap no? Pero parang bahagya kay Creeply. Bahagya dahil yun, 1, 2, 3 ni Creeply. Walang nagbago, palakas na palakas pa ganun. Si Emzite din, pa ganun din, alos parehas. Pero para sa akin, sa pagkakataong to, para sa akin, Creeply ako dito. Mas maraming tumamang punches sa akin kay Emzite.
konti lang talaga. Gabuhok lang talaga. Yun na lang pinagbasihan ko. Sobrang lakas din ni Cripply dito. Pero bibigay ko to kay M-Sight ng sobrang bahagya. Pakinggan natin yung judges. Na laban, walang angas na halo, direkta na bara laban sa hindi man lang makadapo. Anong klaseng init meron ka kung ang init mo'y napapaso? Anong klaseng isip meron ka, gitnang daliri ka lang, ilalaban mo sa braso. Ayun tuloy ngipin mo'y para shellfish ng dentist. Puro lang wet dreams yung sex trip dahil marupok pa sa breadstick yung etits. Paano ka makakabanat, di mo nga ma-left twist ang pelvis? Katawan mo'y di maigalaw na parang square piece sa Tetris. Ikaw ay Yung ginawa ni Zack Maestro dito ay kino-consider ng karamihan bilang pinakamalakas na debut battle sa history ng Flip Top. And for me, ito yung best performance niya mismo sa kanyang buong career. Kaya lang hindi siya na-rewardan ng panalo dito despite nung advanced skill set na na-showcase niya. Parang feeling ko masyadong advanced yung ginawa niya dito kaya siguro hindi rin ganun nag-register sa mga hurado that time. As in timeless yung writing niya dito kaya sa replay ay klaro na nakuha niya yung battle para sa akin. Hindi ko dinidiscredit yung naging performance ni Zero R kasi solid din yung ginawa niya. It's just that tingin ko technically better yung bar structure and rhyming ni Zack Maestro. In-score namin yun ng 3-0 ba? 3-0. Sa akin 3-0, in-score ko ng 3-0 yun in favor of Zack Maestro. Ikaw? 3-0 sa. Nasa inyo yun, ilagay nyo sa comments kung hindi kayo sangayon sa opinion namin dahil itong opinion na to nakabase sa pinanood namin na may nakahalong rewind, pause, at yung mga judges dyan ay alam nyo naman na iba pag live. 3-2, 0 hour. Pero ngayon, as mga battle rap fan ngayon, parang kita talaga natin na si Zack dapat ang panalo. Pero syempre, iba yung live. Kagaya nga nung ang lakas ng presence ni 0 hour. Feeling ko lakas ng presence, tas yung lutong ng boses niya mas. Pero sa akin, feeling ko dapat manalo si Zack. Calvin? Anong pangalan mo? Calvin Ron. Bilang MC, alam mo dapat ang responsibilidad mo. Hindi mo pwedeng sabihin tao ka lang. Si Calvin, si Ron, lahat sila nagpagod, nagpuyat, tas mangungulangot ka lang. Entertaining ka lang naman kasi sa pagkakwela mo. Pero wala ka pang original na iambag sa eksenang to. Ako'y kumontra agos sa panahon ng simpleng jokes. Pumaslang ng kamangmangan ang malaripleng quotes. Sa husay ng panulat nag-create ng clones, pati mga veterano na pa-take down notes. Hanggang ngayon, madami ang naglo-look back sa battle na to bilang isa sa biggest what if sa Flip Top kasi Prime Balakid versus Prime Batas na semifinals match-up sana nun if nakalusot nga si Balakid dito. Naalala ko nung time na to, 2015, na madaming nagulat sa ginawang upset na to ni Shernan. At ayun, madaming ang nagsabi na luto daw yung battle. Tingin ko justifiable naman yung panalo niya dito lalo na 4-3 yung boto kaya alam mong either way yung battle. Ibang klase din naman talaga yung entertainment value ng performance ni Shernan. Tsaka big underdog siya dito kaya litaw na litaw din yung gigil niya. Ito yung battle na tingin ko parang ang unfair ng i-judge ngayon, di ba? Kasi lalabas talaga na lamang si Balakid kasi yung ibang material ni Shernan dito ay hindi talaga nag-age well. At nalaman din na yung ibang punchline na nagamit niya ay galing sa Facebook or mga lumang jokes na. Syempre, di ba, knowing that ay mahirap nang bigyang credit at credibility yung kabuong performance niya dito pag sa replay mo pinanood. Pang live talaga yung pyesa ni Shernan kaya naman sobrang effective niya nung gabing to. Ayun, maaring sa kanya talaga yun nung live na yun naman yung nagmamatter, di ba? Pero sa replay kung gaano ka-dated yung material ni Shernan ay ganun naman ka-head of its time yung mga punto ni Balakid dito. Madami siyang nasabi sa battle na to na sobrang relevant pa rin sa estado ng battle rap ngayon. Para sa akin sa replay, nakuha ni Balakid to. So yun, round 3 kay Balakid, round 1 tinabla ko, round 2 kay Shernan, round 3 kay Balakid.
hindi naman pwede magkatabla dito dahil sa buhay. Tingin ko dikit din yung judging nito eh. Round 1 kay Balakid, round 2 kay Kuya Shernan, round 3 tabla. Pero kung ibabase natin sa overall performance, Kuya Shernan to para sa akin. Sa video, kung titignan mo parang pwede pa rin siya kay Balakid. Siguro 7 judges, 4-3, tatlo yung bumoto kay Balakid. Kumbaga pwede pa rin siya kay Balakid. Pero feeling ko tama lang din na Shernan. Tama lang din na Shernan. Kumbaga ginawa ni Shernan yung part niya. Pati kami yayabangan mo pa? Ako kahit paano ang standing ko sa solo, 1-1. Ikaw, anong standing mo sa solo? Wawan. Anong wawan? Walang panalo, maski 1. Consistent ka rin eh, no? Ang kapal talaga ng mukha mo tapos tumitira ka pa. Kung sa bagay, iniwan mo yung mga blind kasi kumikita ka na. Kumapal lang yung bulsa na walang ka na ng bilib sa dati mong pinagutangan. Kumapal lang yung taba na walang ka ng leeg, di ka na makalingon sa pinanggalingan. Naging controversial ang 2x2 semifinals ng Team Double D versus Crazy Mix Basilio noong 2013 dahil nga sa naka-one issue na nangyari before mag-start ang battle. Naalala ko nung in-upload to ay as in madaming nagreklamo sa resulta. Nung time na yun kasi ay Double D talaga yung tournament favorite. Nung una kong napanood to ay mas tumatak yung ginawa ni Tipsy D para sa akin. Dito galing yung all-time favorite kong linya sa flip top. Yung hindi ka na makalingon sa pinanggalingan na bar ni Tipsy D. Madami talaga siyang heavy hitters dito lalo nung round 1. Pero habang inuulit ko siyang panoorin ay lalong nagiging klaro sa akin na para kay Crazy Mix Basilio talaga yung battle. Oo, di hamak na si Tipsy D yung pinaka nag-stand out sa apat, no? Pero sa konsepto ng 2x2 ay tingin ko mas nagampanan yon ng Team CB. Tsaka out of sync yung Double D dito as tandem eh, kaya mas lumutang yung chemistry nila Basilio at Crazy Mix. Ayun, kung i-judge ko to as 2x2 battle ay tingin ko gahibla lang nakuha ng Team CB yung rounds 2 and 3. Kay Crazy Mix at Basilio yung round 1. Tapos round 2 tabla, round 3 siguro bibigay ko naman ng konting-konti kay Tipsy D at kay 30. So ganun pa rin eh. Tabla lang dapat ng laban na to eh. Tournament to, hindi pwedeng itabla. So good luck na lang talaga sa judges dito. Tsaka yung napansin ko na paulit-ulit yung angulo nila sa mataba tsaka matanda. Etong third, bigay ko to kala Kuya Dave. Round 1, Tipsy D, third D. Round 2, Crazy Mix Basilio. Round 3, Crazy Mix Basilio. Para sa akin, 2 and 3 nakuha nila Kuya Dave. Pero pakinggan natin kung anong ano. Ayun, hanggang dyan na lamang muna. Alam kong marami pang battles ang pasok sa content na to na hindi nasali, kaya abangan nyo lang ang part 2. Next time ulit guys, peace!